Hello everyone! Gagawa po tayo ng ubi makapuno cake pero ang uunahin ko muna ngayon ay ang ubi cake. Kaya naman, ang mga ingredients na ating kailangan, syempre unang-una ang cake flour. 2½ cup po ang aking inilagay dito. Sinamahan ko na rin po ng 1/2 teaspoon na asin at ngayon naman ang baking powder ay 1 tablespoon. Every time po nagagawa tayo ng cake, huwag natin kalimutan na isift yung ating mga dry ingredients para na din maganda yung quality ng cake na ating gagawin. At syempre, kung meron mang itong maliliit na buo-buo, ito ay humiwalay na. At pagkatapos na nga po natin isift yung mga dry ingredients, ilagay muna sa isang tabi at ngayon naman punta tayo sa liquid ingredients. 3/4 cup na evaporated milk po ang aking inilagay at 1/2 cup naman ng vegetable oil. Ngayon naman ay ang ginamit ko po dito ay ubi paste. Pwede kayong gumamit ng ubi powder, pwede rin naman yung halaya. Depende po kung ano yung sasakto sa inyong panlasa. At kung ubi paste naman ay depende sa brand na inyong gagamitin. Samahan na rin po natin ito ng vanilla. Mga 1 teaspoon po, okay na yon. Sa itlog naman po ay 8 piraso ng large size ang ating kailangan at ito po ay room temperature. At higit sa lahat po, tip lamang sa mga nagagawa ng cake, yung mixing bowl na ating pong gagamitin, lalong-lalo na dun sa egg whites, kailangan po ito ay walang mga bahid ng kahit konting-konting oil at syempre dapat ito ay dry bago natin ilagay dito yung ating itlog. At ngayon naman, ito na po yung ginawa kong paraan ng pagsiseparate para tayo ay mas mabilis. At kung sakali naman po na hindi available ang gloves sa inyong bahay, pwede naman po kayong maghugas ng kamay. Siguraduhin lamang na ito ay sinabong mabuti dahil nga po pagkain ang ating hinahawakan dito. At ngayon naman ay ating haluin na yung ating egg yolk. I-whisk po natin at lalagyan naman ngayon ng asukal. 3/4 cup po na regular sugar ang aking inilagay dito. At kapag nag-incorporate na po itong ating egg yolks at saka yung ating sugar, lipat naman tayo sa susunod na step. Meron po tayo ditong 3 mixing bowl. Ganito po ang paraan ng paglalagay natin nitong liquid and dry ingredients. Kailangan po ay alternate yung ating paglalagay. So ganyan po ang teknikan kapag kayo naman ay gagawa or magbe-bake ng cake. And then kapag nasa ganito na po na medyo sumama na, ay muli naman po nating lalagyan ito ng dry ingredients. Haluin po ng konti, saka naman natin isusunod yung liquid ingredients. Itutuloy-tuloy lamang po natin yung ganitong proseso hanggang sa matapos. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ayan, at kung napapansin nyo nga po ay paganda na ng paganda itong ating butter. Kung medyo nababagalan po kayo sa manual ay pwede po kayong gumamit din dito ng electric hand mixer. Napakadali lamang po at konting ingredients lamang itong ating gagamitin sa ube makapuno cake. Ang size naman po ng baking pan na aking gagamitin dito ay 3 6x2 inches na round baking pan. Pero pwede po kayong gumamit ng kahit anong size, depende po sa inyong order. Ito po yung isa sa recipe na napakasarap para sa ubi cake. At ang ubi cake po ay isa sa mabentang cake, lalong-lalo na ngayong darating na Kapaskuhan. Ang bilis lamang po nitong gawin. Tuloy-tuloy lamang po natin ang paghalo hanggang sa mag-incorporate na ang lahat ng ingredients at pagkatapos naman ay atin muna po itong ilagay sa isang tabi at isusunod naman natin ang next na bowl na ating gagamitin or yung bowl ng ating egg whites. So ayan, electric hand mixer po ang aking ginamit dito. At medium speed lang muna po tayo hanggang sa ito ay mag-bubbles. Hintay-hintayin lamang po natin. Ang paggawa po ng mirang ay medyo masela ng konti kaya kailangan yung tamang technique ang ating gagamitin. Kapag ganitong bubbles na po siya, maglagay naman tayo ng 1 teaspoon na white vinegar. At ngayon, yung speed po ng ating hand mixer ay atin nang ilakas. Kung meron kayong hanggang number 5, i-pull na po natin yung speed niya para po mas maganda yung kalabasan nitong ating mirang. At ngayon naman, kapag ganito na yung bubbles ay pwede na nating idagdag yung asukal.
3/4 cup na sugar lamang po ang aking gagamitin dito pero ito po ay ilalagay natin ng pakonte-konte. So ayan, kung napapansin nyo medyo pumuputi na siya yung ating mirang. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghalo. And by the way, bago nga po pala natin umpisahan yung pag-beat dito sa ating egg whites, kailangan yung ating oven ay naka-preheat na sa 350 degrees Fahrenheit. Hindi ko na po ikinat yung videos para po kitang-kita nyo kung paano ba nag-iiba yung itsura nitong ating egg whites simula hanggang sa matapos natin yung mirang. Imimix po natin ito hanggang sa makuha natin yung stiff peaks. Napakadali lamang po ng mga technique para po malaman natin na stiff peaks na yung ating mirang. So ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo at kung napapansin nyo talagang puting-puti na siya, pero ito ay hihintay natin hanggang sa maging shiny. At habang tayo nga po ay nagmimix dito, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Mga recipe na konting ingredients lamang ang kailangan mabibili sa ating mga suking tindahan. At higit sa lahat, pwedeng-pwede po nating isama ang ating mga simpleng recipe sa listahan ng ating kumikitang pangkabuhayan. Kaya comment na po kayo sa baba kung meron kayong mga suggestion na gusto nyong ipagawa. At 100% po na ito ay ating pagtutuunan ng pansin. Sa mga walang oven naman po, kasi hindi naman po tayo lahat ay may oven, pwede po kayong mag-comment dito sa baba kung gusto nyo magbenta ng cake at gagawa po tayo ng paraan sa pagluluto na hindi gagamitan ng oven. So, ayan, kitang-kita po natin na soft fix na ito at ito po yung tekniko. Itinataob ko yung bowl at pag hindi siya natapon, okay na po yun. Kaya naman, lipat na tayo dito sa ating another bowl naman. Isama po natin ng pakonte-konte itong ating mirang dito sa ating ube butter or yung ating cake butter na ube flavor. At ang paghalo po nito ay cut and fold lang. Huwag po nating i-overmix para maganda ang kalabasan nitong ating cake. So, mga 3 beses po natin sigurong hahatiin or 3 beses na ilalagay and then ganito po yung technique na aking ginagawa. Cut and fold hanggang sa magsama-samang mabuti or hanggang sa mag-incorporate yung ating butter at saka yung ating mirang. Hindi rin naman po pwede na hindi nyo hahaluin siya ng maayos dahil maghihilaw po yung part na hindi okay ang pagkahalo. Kaya gawin lamang po natin ng tama, simple at may kasamang pagmamahal. Yun po ang isa sa sekreto sa pagluluto man or pagbibake para laging masarap ang kalalabasan nitong ating finished product. So ayan, ganito na po siya ang paghalo na aking ginawa, cut and fold. Basta ganyan technique lamang po. Kahit hindi po kayo marunong mag-bake, kayang-kaya nyong gawin itong ating ube cake. So ube cake lamang nga po muna, katulad ng sabi ko kanina, at yung makapuno ay doon na lang natin ilalagay sa paglalagay natin ng icing. Isasabay na lamang po natin doon para nakaseparate yung makapuno. Kailangan meron siyang sariling kwarto dito sa ating ube makapuno cake. Talagang sariling kwarto para lasang-lasa yung makapuno na isinama natin sa ube cake. So ito po yung isa sa simpleng recipe na napakasarap at ang dali lamang pong ibenta. Actually, pwede nyo rin po itong gawing cupcake. Depende po sa inyo. At kapag ganito na, okay na po yan. Ngayon naman, naka-ready na yung aking mga baking pan na nilagyan ko na rin or sinapinan ng parchment paper. Dito po natin siya i-bake. Saktong-sakto lamang po ito sa 3 baking pan na aking iniready. Again, ulitin ko po yung size, 6 inches by 2 inches. At pagkalagay naman po natin dito ng ating butter, ay gawin po natin yung ganitong paraan para mawala yung mga air bubbles at yung pong ating oven ay mainit na rin, saktong-sakto. Kaya ibibake naman natin ito ng 35 minutes depende sa oven para malaman na luto na. Insert po natin toothpick. Ang ginamit ko ay barbecue stick. Pag nag-comes out na ito ng malinis, ang cake po natin ay perfectly cooked na. Kaya palamigin muna po ng at least mga 10 minutes bago natin i-transfer dito sa ating wire para sa complete na pagpapalamig, pero tinanggal ko na po yung ibabaw para po madali na lang siyang gagawin mamaya. At syempre, higit sa lahat, itong ibabaw na ito, yun yung masarap sa cake. At atin na pong itaob dyan
para sa kumpletong pagpapalamig dito sa ating ube cake. At ito po ay tapusin lamang natin na tanggalan ng parchment paper sa gilid, tanggalan na rin ng ibabaw itong 3 piraso ng ube cake. Actually, kung makikita nyo po yung ginawa ko na cake or yung ipinost ko po na cake, ito po yon, pero nag-bake pa po ako ng another set. Kaya baka magtaka kayo, ito lang yung binake ko tapos medyo malaki yung aking nasa sa post. Ito po ay 2 doble ng recipe. Pero yung ganong kalaki, mga at least 1.5 ng ganitong karaming recipe, okay na rin po. At ngayon naman, ito na nga ang ating ube cake. Kaya hintayin na lang natin lumamig ito at syempre, huwag nating palampasin yung masarap na pinagtabasan. Crunchy na, talaga namang may ibang lasa talaga yung pinagtabasan ng cake. Ang sarap niya talaga po, promise. Kaya naman, ngayon ay complete palamig na ang kailangan habang i-ready naman natin yung icing at sa tigas pa nga ng butter, naputol na yung isang knife. Kaya ang gagamitin yung butter ay room temperature. Huwag gayahin ang hindi tama. Kaya medyo palambutin nyo yung butter na inyong gagamitin. So ganitong 2 sala nga po yung sinabi ko sa inyo, 2 recipe. Ang ginamit ko pong butter dito ay 3. At ito nga ay room temperature. Siyempre, ang asukal naman ay 2 cups. Isusunod na po natin sa part 2 yung iba pang complete videos ng ating icing at saka ng decoration. Ito naman po yung rice paper, dine-decorate ko na siya or pinipaint ko na. At ito na nga yung kabuuan ng ating cake. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!